Bali tayo po i-commute ngayon at ako pupunta po doon sa pinakamalayong area, hindi na po direct service. Commute yung po bang namasahin na yan si Kariki po. Nagbablog ako. Opya na si Kalabaw. Kakalingas din kasalubong nga, bibilis. Delikado ba? Nasimplang ba? Delikado ano? Hindi niya kayang kontrol. May upahan ako, 3. Dadalang ko ng upa. Alas 3. Mahadang ko ng upa. Aba, anong oras ba naman kami dumating na sa biyahe? Hapon na rin. Tatakbo pa. Nakakahiya namang hindi ko malang anuhan. Nakakarito pa. Uy! Pare guys! Pare guys! Pare guys, ako doon na sa mismong punduhan ng ano. Nakambal. Hindi ba sa kanan? Oo, kanan. Ay, dito na lang may tao. Ay, si Kuya ano? Kuya Crispin, dito na lang. Ayos na, salamat ka rin. Mukha siya anong bilis makasaka. Aba. Dadapa pa. Ay, kakaunti na kuya. Baka parang kalahatian ito. Maraming area po tayo malilikdangan. Oh. Lampas pa tayo ng area number 4. Yun nga po kung tutuusin, ipupuntahan natin ay bali area number 5 na. Medyo malayo-layo po. Ay, ako huy may upahan doon. Bali 4 po pala sila. Aldwin, Tio Puroy. Oh, yun. Ay di hahadang ko ng upa. Pagka minsan po at yung budget na panggasto namin ano, kumbaga may natira pa at galing akong biyahe, ay di iniipon ko po para ipang upa sa ibang gawain. Oh. Yun lang po, balabalansin lang yung panahon. Basta yun na po yun. Oh. Ibon. Ang nalikdang na po natin ay area number 1, area number 2, malapit na po tayo sa area number 3. Oh. Dami niyog, nagbagsa ka na. Malapit na rin ang niyugin yan. Dami opportunity. Kailangan lang nating mamuhunan. Marami opportunity, kailangan nating mamuhunan nang hindi po pera ang ating poproblemahin, sipag. Yan, dilik lang na rin ho tayo dyan. Lalampas na po tayo. Gawa ho kung lahat ng area titigilan natin ng tigigisang oras. Sa 4 na area, 4 na oras hanggang tanghali na tayo. So kaya minsan nakatutok na lang ang bawat isa sa amin sa isang area.
Katulad ko, tutok ako sa area number 1 dun lang. Oh, yun po ang ibig sabihin namin. Doon pa po tayo sa kabilang ibayo doon. Gara na ng palayan ng aking ama. Ganda na po. Jonas! Ta, pauwi na! Jonas ay. Ha? Ay, dadalang ko upa si Teo Poroy. Ay, naroon sa likod ng dao. Oo, nagtatabas doon sa kawayanan. Ha? Ay, nasa kuprahan naman, naglulukad. Oo, araw-araw doon. Daming gawa ay. Yan, no, sipag mo biro ba? Parang dalawang asawa ay. Ay, saan ka ba nalilibang? Saan? Kaninong palabas? Oo, kay Ate Nancy. Nagpapapick up ba? Nagpapapick up kay Ate Nancy. Oo, ta Jonas. Tatapos na si Jonas. Kasanting naman ang init. Nabaga-baga. Sa ganito labas po ang kubra. Pag ganito kainit. Bakit tayo nakabuta ay. I-share ko lang po sa inyo ano, kumbaga dito ko sa part na ito. Basta po kung updated kayo sa ating videos ay maaano nyo yung mga iba pa nating ano na sinasabi ko sa ganitong part. Habang tayong lalakad-lakad. Nung pong nakaraan na nakahuli kami ng kubra doon sa Kadananay. Ano po? May nag-comment doon. Okay lang po naman. At talaga naman totoo. Yung pong space na yun, na open space, ay di wala na pong maagapangan yung ahas. Ginawa namin. Kinalata namin ng sako. Ano? Kinalata namin ng mga sako. Para yung ahas ay kumubli. Yun po ay tip. Gagawin ko na rin tip sa inyo at iba't iba po ang paraan. Siguro yung mga expert kung gusto nila malinis agad at dadakmay nila, gaganon nila pang huli. Kami po, yung pagkakaunawa namin at kami walang kaalaman sa ahas, bigyan siya ng matataguan. At yan ang pagkakataon natin na pag may pagkakataon tayo, pwede nating hulihin kung kakayanin natin. Kung talagang lumalaban siya, yun, self defense, dadali natin sila. Kaya yun ang nangyayari doon. Kaya sabi, hindi kumbaga okay lang po naman, dapat talaga naman sa isang banda malinis ang ating ano. Yung po sinadya namin kalata ng mga sako. Sabi ko hagis ng mga ano pang makukubiran. At kasi kung nag-open space, yan po ay kita tayo niyan. Ang purpose po niya sumunggab na. Ay di tayo naman natakot. Ayun, baka tayo ang maunahan. Yun, sinare ko lang po sa inyo ano. Tiyanong init, baka tayo may ano ding ahas dito nga eh. Tayo po naman, ingat po naman tayo. Nakatawid na po tayo sa area number 3. Papasok po tayo ng gubat. Anong nanggaling tayo sa open space? Gubat. Pagkalabas po ng gubat, area number 4. Kaya po pala tayo hapon na rin po ay
hinapon na ay gawa ng kami po'y bumiyahe. Oho. Eh, hindi ko na naman po binidyo sa inyo. Yun po uli yung kasama tayo sa truck. Punta tayo ng Candelaria, Quezon. Oho. Yan. Gubat, tapos ay area number 4 at kubo number 4. Yan. Ito na po yung pataniman ni Utol Bunsong ng niyog. Area number 4. Laguna uli ng damo. Area number 4 po at kubo number 4 ito. Dami na rin niyog. Dami pa eh. Kay Utol na pala yan. Yan na po yung kubo. Kung natatandaan niyo po yung ating mga part. Puro lakad po tayo. Ayan o. Lakad episode. Adventure po naman ito. Oh. Dito uli. Ini, sa aksidente nahulog pa. Laglag eh. Nalapak. Walang hiya. Nalaglag. Gapok eh. Walang dyan naman. Malos na nga. Eh, lalo na ako kung may buhat-buhat tayo mabigat. Inaanay eh. Inaanay na siya. Adventure. Kasama po naman sa ano yan. Sa laban. Oh. Inaanay na. Grabe siya. Lapit na pamandi sa kubo. Nakatingin ako dito sa kubo eh. Hindi na pinapansin ang bumagsak. Oh. Tatawid lang po ulit tayo. Tagal ko na rin hindi nakakapunta dito eh. Ayan. Tayo po'y lalampas na uli. At gawa nga ho, sabi ko sa inyo, pag tayo nag-stop over, ubos. Abot na tayo maghapon hanggang sa maka ano tayo. Saan ang mga daan dito? Wala na pa dito ang daan. Nasa number 4 na po tayo, ano? Tayo po ay dun pa sa yan, yung punong yan, yung pinaka maano yun. Ari malaki, dito tayo sa maliit. Kabilang ibayo pa po uli. Ibayo na nga po ang tawag dun na ano. Kaya kung iisipin po natin, ang area na ito number 4 ay may pag-ita naman kasi gawin na natin number 5. At dun po yung niyog na ating kinawitan sa kabila namang side. Muntik pa tayong maaksidente eh. Muntik pa ho. Mag-isa pa naman tayo dito. At nandun na si Utol. Pag sa trabaho po naman, medyo hindi naman natin ipagmamalaking na tayo. Kumbaga tayo sanay din. Oh. Yan. Napakarami rin pong episode na nagawa natin dito. Kung po kayo nababaguhan ngayon sa akin, ito yung dati kong palayan, no? Yan. Yung mga nakakabayo tayo dito ng pataba. Yan. Hanggang doon, laki na nga nung nyug. Oh. Tanim ko po yung nyug na yun. Yan, oh. Laki-laki na. Yan. Lalim. Tabing ilog po ang malaki. Dito na tayo daan sa taas.
Adventure tayo. Yan. Yung pong ibang hindi namin magawang palayan, pinapagawa na po sa iba. Katulad po nito. Sa amin pong area ito, sa aming palayan. Hindi na rin po magawa. Ay pinagawa na sa pamangkin po ni tatay. Oh, yung iba pa nga po bakante. Yan. Dito po dati ako, araw-araw ito ang pinupukusan ko nung ako bagong nag-asawa. Mula po doon hanggang doon sa, sabi ko nga sa inyo, sa 2 puno ng niyog na yun. Ayan po nung una ay narito na po minsan ako ng 5:30 dito sa palayan ito. At ito po yung sinusulo ko na trabahuin, yung taniman po ba, taniman. Umaabot po ako dito 10 araw bago ko matapos ito. Yan, laki na ng tanim po ni Yugay. Iba na naman po ang nagawa nito. Laki na nilalagyan ko pa ito palagi ng pataba ang laki mo na ang laki mo na. Yung pa yun 2 pa yun, laki na. Katuwa yun, ang laki na puso na pati. Baka po ang sa hakot na dito aabot na po baka ng 200 pesos sa 120 kilo. Ay di sa 200 halos yung kalakal po pag dito na nanggaling mababa na ng 150 cents. Kung ang presyo sa bayan ay ng palay ay 20 pesos, pag po ganito na kanlalayo, additional expenses siya ay magiging kung 20 17 18.50 na. Ganyan po ang kaibahan ng malayo sa malapit. Kwento episode. Ay dati po ito araw-araw kong binabagtas. Gawa ko nga alas 4 pa lang. Basta mga 3:30 o alas 4 na baba na po ako. Ang layo nito. Yan na po yung ilog. Abangan po ang episode natin dito. Ating ilog na po yan. Malapit-lapit na. Doon po tayo nang galing